Coco Martin daw po ay reinkarnasyon ng hari ng pelikulang Pilipino, Fernando Poe Jr. Let's go! Ano ang pagkakilala mo noon kay Coco Martin? Alam mo, dati di ba nakilala din yan sa pa-sexy lang muna. Indie films. O mga indie films. Tapos nabigyan ng chance, nakilala sa pag-arte dahil mapuso sa pagganap. At saka sa serye muna. Sa serye. Kaya ayan, nakita mo hanggang yung ambisyon na tinangkilik at saka trinabaho niya talaga kung nasaan siya. Di ba meron niyang kasabihan, kapag minahal mo ang trabaho mo, mas mamahalin ka ng trabaho pabalik. Yan. Yun ang ginawa ni Coco Martin. Nung nag-eulogy siya, nung nagsalita siya doon sa wake ng magaling na actress na si Jackie Jose, yun yung sabi ko nga sa iyo wala ko nakitang luha na dumadaloy sa pisngi niya. Wala ko nakitang hagulgol, pero tumatawid sa atin yung kanyang mga sinasabi. Kasi ang nagsasalita ay puso, hindi bibig lang, di ba? At nadagdagan po yung mga kwento tungkol sa sinasabing si Coco Martin daw po ay reinkarnasyon ng hari ng pelikulang Pilipino na si Tito Ronnie Poe, Fernando Poe Jr. Kasi kung ano yung alam natin na ginagawa ni Tito Ronnie, tayo, di ba, lagi natin kasama. Parang ganun din si Coco ngayon. Sa totoo lang. Ay, talaga siya yung nagpapatuloy ng ang ginagawa ni FPJ. Kasi di ba yung mga yung mga character actor mas gusto nga nila na magkaroon si Coco ng teleserye kasi talagang ini-invite sila kasi ganun din si Daking noon. Talagang pag gumawa ng pelikula yan, ang gusto niya mga character actor ang inaasikaso niya. Alam mo, pinuntahan namin siya, in-interview ko si Tito Ronnie sa Palawan nung gawin niya ni Mayor Hagedorn. Storya ni Mayor Hagedorn. Totoo yung pagbabalat niya ng hipon sa leading lady. Si Charmaine Arnaiz yun. Kahit nga kami pinagbabalat niya ng hipon Oo, ganun siya mag-asikaso, matindi. Na parang nakikita rin ng maraming artista ngayon kay Coco Martin. Oo. Diba? At saka meron ako napanood ito hapon lang na interview niya, na lahat ng nakasama niya noong nagsisimula siya ngayon, iniipon niya. niya. Alam mo, ano yun yung pagtanaw ng utang na loob. Ang galing. Isipin mo, bakit masakit sa kanya ang pagpanaw ni Jacqueline Jose? Si Jacqueline ang nagtulak sa kanya na mag-audition. Mag-audition sa ABS-CBN para sa unang niyang teleserye. Kasi magkasama na sila sa Masahista pa lang, di ba? Kaya naman nung mamaya pa si Jacqueline, nakita mo naman ang kanyang pag-ayuda talaga, pagtulong at lahat-lahat na. Nasikaso niya talaga. Tignan mo nung dumating nga siya doon, di ba, nung tinawagan nga siya na hindi sumasagot Kaya nagtataka yung mga kapamilya at saka ang kanyang mga kaibigan, ba't hindi sumasagot si Jane doon sa mga tawag. Siya ang unang-unang naroon. Tapos di ba sinabi niya nga kagad, huwag na kayo mag-alala. Hindi naman niya sinabi yung siya ang bahalang sasagot. Basta okay na mag-alala. Doon pa lamang sa salita niyang yon, kahit naman ikaw siguro, makakahinga ka na ng maluwag. At tinupad niya. Kaya yung mga kwento tungkol dun sa mga character actors na hindi ko na kailangan magsalita pa, nararamdaman niya kung ano ang emosyon namin. Kunwari, merong isang character actor na ang anak ay nasa ospital, hindi magsasabi ng diretso, pero pinagkukwentuhan sa grupo. Pag nalaman niyo ni Coco, siya na ang bahala doon. Nakakatuwa, diba? Kaya naman kita mo napaka-blessed, diba? Talagang binibiyayaan siya. Si Tito Ronnie naman, kapag may party, kayo kami na hindi kayo pinauuwi hanggang madaling araw. Huwag kayo umuwi, dyan lang kayo. Tapos, at saka pag gusto niya kasi makikita niya lang. Pati yung mga artista, sila Roddy Fernandez, sila ni Philip Salvador. Gusto niya, gusto niya dyan lang kayo, makikita niya lang kayo. Alam niya kung sino yung tumatayo. Maniwala ka sa akin, naranasan ko na yan. Kunwari, tatayo ka mag-CCR. Op, saan ka pupunta? Mag-CCR. Pasasamahan ka. Sa isa niyang kabig, pakisamahan mo. Babalik ka dapat. Gusto niya talaga yung masaya kayo. Ganun siya talaga nakuha ni Coco Martin ang ugali ng the late FPJ. Kaya naman po, kay Coco Martin, kami ay proud na proud sa'yo at kami natutuwa dahil marunong kang bumalik sa iyong nakaraan, tumanaw ng utang na loob sa mga tao na bumuo ng iyong pangarap. At si Direk Brillante Mendoza, talagang suportado rin, talaga si Direk Dante kung tawagin niya, di ba? Hindi niya nalilimutan. Lahat ng mga taong nakasama niya nung siya ay maliit na artista pa lamang ng indie films, yun ang iniipon niyang lahat ngayon para makasama sa Batang Quiapo. Totoo. Di ba? Ang sarap lang sa pakiramdaman. Kaya nakita mo pag ni-interview si Coco, alam mo, makikita mong mabait na mabait. Wala siyang tinatago. Panay kabait. At saka talagang inaantay siya ng mga artista. At siya na yung icon talaga na, naku, pag nakita ko ni Coco, mabibigyan ko ng trabaho. Alam mo siya yung gano'n na kahit yung pagka-shooting sa probinsya, pag nabalitaan niya na may problema isang kababayan natin na ganito at ganyan, sinusuportahan niya talaga. Nabibigyan niya. At saka siya mismo tumatawag doon sa mga artista, sa mga karakter. Hoy, may gagawin tayo ha. At saka, pwede po ba? Ganon, pwede po ba? Kaya, huwag na po nating dagdagan pa ng iba't ibang interpretasyon si Coco Martin. Basta maganda ang kanyang puso, period. Yun na yun. Dahil bata pa siya, nagsimula na sa pagiging artista. Maganda ito. Maganda siya. Hinangaan siya ng kanyang mga nag-iidolo sa kanya. Alam ka naman, hinangaan siya ng mga galit sa kanya at ayaw sa kanya.
Diba? Pupunta tayo doon. Okay, okay. Kasi parang ang mukha niya malabierhen, di ba? Malabierhen. O parang angel siya. Oo. Na galing sa langit na nahulog dito sa lupa. Bumaba, huwag naman nahulog. Bumaba mula sa langit, napunta sa lupa. Parang angel talaga kung tawagin siya. Alam ka naman nahulog eh. Umakyat ulit sa langit. Okay, go. Parang angel. Pero ito na, nakakaloka ito. Habang lumalaki siya, Oo. hindi naman nawawala yung ganda niya. Okay. Nandun pa rin yung ganda. Pero ang problema lang, habang lumalaki siya at nagkakaroon na siya, naiiba na yung ugali niya. Ay, nung nagkakaroon na ng Nagkakaroon na siya, oo. tagumpay. Siyempre, naiisip niya, ay, pagkakataon ko na ito, di ba? Parang May ganun. ganon. Oo na, siyempre, marami na siyang project, maraming mga commercial, di siyempre, parang ang mga tao nakatutok na sa kanya lahat. Ganun Parang yata proud talaga, siya. no? Dalawang klase yan eh. Yung mga galing sa wala, galing sa hirap, marunong tumanaw ng utang na loob ang iba. Oo. Yung iba naman, na galing sa wala, kinakalimutan ang kanilang pinagmulan. Ayun na. Dalawang klase yun. Oo. Okay. Tapos ito yung female personality nito. Di habang lumalaki siya, maraming mga kwento sa kanya na parang nagmamalditex daw siya. Oo, maldita. Oo, nagmamaldita na siya ng ganun. Di siyempre yung ibang tao hindi naman naniniwala dahil siyempre ang ganda ng Deceiving. Oo, ang ganda ng mukha niya. Sabi parang nga, kung sabihin pa nga nila nung parang hindi makakabasag ng pinggan. Oo. Kasi iba na naman ang sasabihin ito. Makakabasag ng drum. Okay. Oh. Tapos ito na, nakakaloka. Di siyempre, pagka lumalaki ka na, maraming humanga sa'yo, di ba? Lalo na yung mga artistang lalaki. Di siyempre, parang, ay, ang ganda-ganda naman. Di siyempre, nililigawan nila yun. Dito na. At nakakarelasyon naman. Siyempre, nakakarelasyon na naman yung lalaki na niligaw sa kanya. Oo. Pero ito pala ang ayaw talaga ng, nililigawan siya. Pero ito yung mga pamilya ng mga lalaki, umaayaw doon sa babae. Hindi boto sa kanya. O, kasi siguro, Lahat ng nakarelasyon lahat niya. na nakarelasyon niya kasi siguro, bukod siguro, kasi, di ba mayroon kuminsan kasi na, ang ganda-ganda mo, o parang may pinatatago sa likod, di ba? Parang merong nakatagong Oo, skeleton. Oo. Di ba mayroon na, di ba? Sino nga ba yun? Yung, ang ganda-ganda niya, pero nung tinanggal yung puro ahas yung di ba? Valentina. Si Valentina, di ba? Ang ganda-ganda. Parang ganun na. Oo, kasi di ba, bakit naman yung mga lalaki na nakarelasyon niya, bakit umaayaw ang mga pamilya? Bakit nga ba? Siguro yun na siguro sa may nakikita sila at may narinig sila na kay ibang ugali Hindi nito ng kagandahan. ng female personality. Nakailang lalaki siya. Grabe, nakailang na. Hindi. Para naman palipat-lipat ang Hindi, ganun na lang. nakailang relasyon. relasyon siya, di ba? Sa una niyang relasyon, tuwang-tuwa naman yung mga kasi di ba? Pero bakit? Sandali lang at parang ayaw ka agad. Yung parang Mailap sa mailap kanila. mailap, Pamilya nag-i-split lalaki. sila ka. Tsaka walang nababalitaan na nagpupunta sa Oo, pamilya ng lalaki. siyempre, pagka ikaw lalaki, ganito kaganda yung siyempre sabi mo, halika na, punta tayo sa bahay, papakilala kita sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, di ba ganun naman talaga Sa dapat mga ang kamag-anak ko. Pero ito parang wala akong minabalitaan na, nung nag-boyfriend siya, anong nag-boyfriend niya itong isa, parang wala naman akong minabalita na dinala siya sa probinsya. Wala. Parang wala naman ako minarinig na, halika, Ako punta din, tayo sa parang ikaw ba may nabalitaan? punta tayo sa Ay, baka talaga siya. Ayaw niya Hindi mo siguro. talaga siya mayayaya. Baka siguro ganun. At Parang baka inihihiwalay niya yung sarili niya. Oo. Kakaiba siya. Totoo. Baka siguro ang sabi niya, bakit ako pupunta doon sila, papuntahin mo dito? Ay, Di ba? grabe. Siguro ganun, kaya siguro di siyempre, ang mga pamilya siguro umaayaw na. Ay, naku anak, kung ayaw niya, di wag na lang, bahala ka dyan sa buwan mo. Hindi kami makikialam sa love life mo, pero dapat. Kaya pala hindi nagtatagal. Oo. Ay, naku, yan. Lumalabas na yung mga dahilan. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!